Madali lang po for the next event. Yeah. Ma'am, kindly explain daw po. Dahil hirap nga po silang ipaliwanag, mga kababayan, itong issue po ng bicameral report kung bakit nagkaroon ng mga blankong items doon sa bicameral report. Ngunit ito po ay pinirmahan ng mga miyembrong kongresista at mga senador. At ngayon pilit na hinahanap ng mainstream media itong si Kimbo, si Po, pati na rin si Tambaloslos at si Saldico, abay umiiwas po sila sa mainstream media at tinatakbuhan po ito. Nagpapakita lang na napaka-irresponsable ang mga miyembro ng bicameral dahil dapat sagutin nila ito at ipaliwanag dahil ito po ay kailangan malaman at kailangan ng taong bayan ang paliwanag. Pero ang ginagawa nila, tumatakas, tumatakbo, umiiwas at kung sasagot man ay kaunti lamang at panay kasinungalingan pa. At pilit nila dinidiin na tama ang GAA report. Tandaan natin mga kababayan, ang GAA po na naging batas ngayong taong 2025, kompleto po. Kaya ang tinatanong, bakit pinirmahan itong bicameral report na mga blanco samantala, mga kababayan, niratify pa nila. So, sino ang nag-insert? Sino ang nag-fill in the blank? Alam nyo, balikan po natin, no? Ang kasabihan ni Susan Roses, ang ina po nitong si Crispo, na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So, lumalabas po ba dahil sinungaling itong si Crispo, siya ba ay kapatid ni Bongbong Marcos? Charot lang. Okay. So, puntahan natin ang balitang ito mga kababayan. Kasi hindi kayo dito may inis, no? Kundi kayo ay matutuwa sa pinapakitang ugali nito mga miyembro ng bicameral na obvious na talagang sila ay natimbog na. Pakinggan natin. Iwas ang ilang kongresista sa issue tungkol sa manoy blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Pati ang palasyo naghugas kamay. Wow. Diba? Umiiwas po sila. Ayaw nila sumagot. Diba? Tapos ang Malacanang sa pamagitan po nitong si Bersamin ay panay hugas kamay at lagi na lang niyang sinasabi na hindi sila dapat ang magpaliwanag kundi ang House of Representatives o ang Senado dahil sila yung nag-ratify nitong bicameral report. Pero una sinabi niya na sinungaling daw po itong si Tate Digong, sinungaling daw po ang dating presidente, ganyan din ang sinabi ni Bangag. Pero ngayon nagbago, no? Dahil obvious no? Na napahiya po sila at binabakbakan po sila ngayon ng taong bayan. So naalala ko pa, mukhang nagsalita na rin po ang isang ASEC, no, ng Department of Budget and Management. So mamaya tatalakayin din po natin 'yan. So puntahan muna natin ito, no. Titingnan nyo kung paano tumakas si Kimbo at kung paano niya ialibay, no, ang kanyang sarili para hindi lang po siya makasagot. Kindly lang, ma'am, explain yung blank sa bike. Parang nasa bundok kayo, no. Sisigawin, dapat may mika po niyan. Report. Tikom ang bibig ng mga kongresistang bahagi ng Bicameral Conference Committee na nag-aproba ng BICAM Ganda ng sasakyan ni Madam, oh. Committee Report ng 2025 National Budget. Sinubukan naming tanungin si Acting House Committee on Appropriations Chairperson Stella Kimbo tungkol dito. Pero Nagmamadali lang po for the next. Nagmamadali po. Pera ng taong bayan yan. Tapos ayaw niyong sagutin. Sabihin niyo nagmamadali po kayo. Kaya ito lang masasabi ko, ha. Ngayon, si Stella Kimbo ay tumatakbo po siyang pagka-mayor ng Marikina City. Ito lang sabihin ko sa taga Marikina. Kung kayo po ay matalino, kung kayo po, no, ay boboto, dapat hindi nyo na iboto itong si Kimbo. Dahil kung nagawa niya nga pong magnakaw, mga kababayan, no, dito po sa House of Representatives, kung nagagawa niya nga pong takbuhan ang kanyang responsibilidad para i-explain, ipaliwanag itong issue po ng bicameral report na puno ng blanco at pinirmahan ng kanyang kasamahan ni ratify, paano pa kapag siya po ay nanalong mayor ng Marikina? Tatakbuhan din kayo. ibitiw lang na chairman ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, wala ring pahayag tungkol sa mga issue sa BICAM report. Need would be big ticket infrastructure, meaning dams. Actually, Tingnan nyo ma'am, sir ha, mga kababayan, no?
kanya-kanya po silang tago. Pati itong si Saldi ko na medyo malaki na tayo na kulimbat ay tahimik din ngayon. Pero kapag uusapan po yung budget, no, proyekto at pera, napakadali po nitong si Kimbo. Kaya pakiusap po dyan mga kababayan sa taga Marikina, wag na wag nyo po itong iboto si Kimbo.